Ito ano ba ganito? Eksena. Pag ang tao sinasabihan ka ng sira ulo, baliw, sira ulo, binabaliw ko talaga nun. Oo, kaya sinisira talaga ulo mo. Kasi ang mga words, ang tao, hindi yan magsasalita ng wala lang. May ibig yan sabihin. Pero kung bata pa yan, unawain mo na lang kasi yung utak niyan, ano pa hindi pa matured. Minsan nga 19 years old ka, 20 years old, 25 years old, hindi ka pa matured. Kasi ako ganyan noon. Tagal ko nag-matured. Pero yun lang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo maapektuhan dyan. Oo. Diba, may nagpaparinig sa'yo, sira ulo, ganyan, baliw, ganyan. Huwag ka maapektuhan dun. Kasi ano yun, nanggaganon talaga yun. Oo. O kaya naman simpleng away nyo lang. Diba sabi ko sa'yo, huwag mo ilagay doon. Tapos sabi mo, yun lang naman ang sinabi mo. Tapos sabi niya, sira ulo, ganyan. Huwag kayo maapektuhan sa ganun. O kaya sabihin niya, baliw, ganyan. Huwag kayo kasi nanggaganon talaga yun. Tuturo ko lang sa inyo yung power. Power yan ha. Ang ano dyan yung emotion mo. Tapos naalala ko, nung torture kami sa Mormon, ano ka, papaiyakin ka talaga, hindi pwede hindi ka iiyak. Lahat kayo iiyak. Kailangan araw-araw yun, iiyak. Kasi emotion mo yan, power yan eh. Oo. Kailangan magganong ka, kailangan bumigay ka. Oo. Kaya pala yung mga bully, kailangan titirahin ka talaga sa personal mo, tapos papaiyakin ka. Kaya nga sa gusto nyo, magtago kayo. Kung bukas bintana mo, sara mo. Bukas pinto mo, huwag ka magpapasok ng sino-sino. Tapos kung, naghiwalay kayong jowa mo, huwag na sabihin mo kung mga sekreto mo. Kasi maaari nilang, ang kalaban kasi nakamasid yan palagi, hindi mo na maalam kung sino siya. Kung sino sa mga tao na yung kalaban mo. Ngayon, dahil sa naranasan namin sa buhay, pag nalaman nilang down ka, hindi marunong basta magsulat noon, lawan nilang din kami. Tapos yung pinalala pa nila dahil nalaman nilang, yun nga, tingin ko kasi dyan sa Mormon Church, galit sa din, sa kasi isa tomboy. Basta masasabi ko, kahirapan yan. Kahirapan. Bakit? Pagka mahirap ka kasi, iba talaga rin tingin sa'yo. Tsaka hindi, mukhang talaga ito, yung Mormon. Mukhang galit talaga ito sa bading at tomboy. Kasi, yung talaga yung inano nila eh. Hindi kaya huwag kayong yung masaktan. Kasi talaga yun. Papaiyakin ka talaga. Ganun talaga yung style. Yan yung power mga boss. Oo. Para yan. Para magalit ka, magwala, ganyan. So kung nakakaranas kayo ng mga ganyan, huwag kayong yung damdamin, ignore nyo. Oo. Tapos, hindi kasi yan, ang style kasi nila, kahit hindi Mormon, naranasan namin yan doon sa lalo sa Mormon Church, tapos sa hindi pala yung sa Mormon Church nangyari mismo sa bahay ng Martinez. Sila Martinez yan, tapos yung kasama na rin sa member nila, syempre, Mormon, church, yung member nila. Hindi, ganyan style nila, tapos sa Iswin, dalawa na Rizal, tapos sa basta buong buhay namin, ang style ng mga tao, hindi pwedeng hindi ka pa iiyakin, kailangan iiyak ka. Kailangan masasaktan ka, kailangan may sapok ka, ganun. Kasi yan, gusto nila yung control yung emosyon mo, kailangan kawawang-kawawa ka, kailangan babagsak ka, bibigay yung utak mo. Kaya yung mga salita nila, diba na dumadaan ka, baliw, ganyan. Sira ulo, ganyan. Huwag kayo mapektuhan doon kasi may yan. May target yan. Ang target niyan, ganunin ka talaga, gawin kang tililing. Kaya ganun sila. So alam niyo na ang bawat salita binibitawan ng tao. Pag simple lang naman yung nagkamali ka lang naman ng lagay, tapos ang salita niya mabigat yun nga. Mabigat yan salitang sira ulo. Mabigat yan. Kasi talagang gusto kanyang ganunin. So alam niyo na yung purpose ng mga words na binibigkas, mabigat yan.
Pero pag bata pa, tapos ganun yung salita niya, sira ulo, ganyan yung sa edad niya, hindi, angkop. Malamang may pinagdadaanan niya. Pero pag yung nasa tamang edad na siya, tapos ganun siya magsalita, may ano yan, may intention na masama. Titignan mo yung intention niya. Hihimayin mo yung salita niya. Pero yun nga, tignan mo rin yung edad niya. Pagka sa tingin mo naman, tsaka ang tao kasing may sama ng loob, may tinatago. Maririnig mo sa boses niya, malalim eh. Hugot. Oh, pakinggan mo rin yung boses niya. Ba, may anak kayo. Tapos mukhang may tinatago. Tapos pakantahin mo siya. Lalo yung mataas na kanta. Parang pakinggan mo yung boses niya. Parang may hugot. Mayroon yan, sama ng loob, may tinatago yan. Yan, isang tip yan mga boss para mahuli mo yung tao kung may sama siya ng loob. Baka may nangyayari sa kanya. Baka, Siyempre, di mo aamin yan eh. Kaya hulihin mo siya. Hindi, balik na tayo. Sabi nila, kailangan daw. Parang tropa mo lang yung anak mo. Huwag mo isusumbat sa kanya na bahay ko to. Napalamon kita. Kailangan respeto mo rin siya. Kakatok ka sa pinto niya bago ka pumasok. May sabihin pa. Kailangan mo na mga basa. Disappoint mo rin dyan sa may malinig siya.